Hindi mo na kailangan. Ngunit habang siya ay nag-aalala at dumidikit sa pawis, sumagot ang lalaking sundalo, kailangan mong bumalik sa trabaho kaagad. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa sigasig. You understood, natatakot na sagot niya. Napakunot ang kanyang noo habang siya ay sumunod sa kanila ng may pagkalungkot. Sige, susundan ko kayo. Nakarating sila sa isang diner na mukhang napakaluwang ngunit talagang madumi. Tumingin si Costina sa paligid. Tama bang dito ang dining hall? Nagtatakang tanong niya, hindi ba ito mukhang warehouse? Biglang ngumiti ang lalaking sundalo na nagpapakita ng ngipin, at tumigil sila sa harap ng isang pinto. Sandali lang, sabi ni Sina, naguguluhan sa kanyang mga nakikita. Ngunit bumalik ang lalaki na may masamang ngiti. Biglang napansin ni Costina kung gaano siya kabodong. Ano ba ang nangyayari? Napalawak ang kanyang mga mata sa gulat nang makita ang mga lalaki na nakatayo sa harap niya. Base sa iyong mukha, tiyak na ikaw ay mula sa isang fallen kingdom, sabi ng bearded man. Ikaw ba ay nababaliw? Bakit kami mag-aaksaya ng oras para bigyan ng direksyon ng isang katulong, sagot ng isa pang lalaki na may devilish grin. Dapat mong gamitin ang pagkakataong ito upang maunawaan kung ano ang dinaranas ng mga katulong dito. Huwag kang masyadong matakot, kung makikinig ka at susundin mo ang sinasabi namin, hindi kita papatayin, dagdag ng isa. Natakot si Costina sa mga sinasabi ng mga ito. Ano bang sinasabi ng mga lalaking ito? Naisip niya. Bigla, hinawakan ng isa sa kanila ang batok niya at ngumiti, naiintindihan mo ba ako? Gawin mo lang ang sinasabi namin. Dumilim ang kanyang mukha. Ang pinto sa loob ng silid ay bahagyang nakabukas, at ang dalawa ay nag-aaway ng matindi. Ako muna, hindi, ako ang nahuli sa kanya, ako ang mauuna. Iniwan siya ng mga ito habang nag-aaway. Ako ang may plano, sigaw ng bearded man. Dinala ko siya rito. Nakatayo si Costina sa gilid, natatakot at pinagpapawisan habang nakikinig sa kanilang usapan. Kung gusto mong makipag-away, naging masyado akong mapagpatawad sa iyo, Ben, sigaw ng isa sa kanila. Kailan ka pumasok sa militar? Matagal na akong nandito simula. Ngunit bago siya matapos, nagulat siya nang biglang dumating si Costina mula sa likod at naghatid ng malakas na sipa na nagdulot sa kanya ng sakit. Arg! Ang kanyang sigaw ay umabot sa buong lugar. Ang isa pang lalaki ay nataranta at nagtanong, okay ka lang? Pero sa sobrang sakit, hindi siya makapagsalita at humihikbi na lamang. Nakita ito ni Costina bilang isang pagkakataon, kaya't mabilis siyang tumakas. Ayos lang ako, kaya't habulin mo na siya. Sigaw ng lalaki habang bumabalik ang kanyang lakas. Sasaktan ko siya, ngunit habang lumalayo si Costina, naisip niya, bakit siya tumatakbo patungo sa mga kulungan ng mga halimaw. Hindi niya alam ang nangyayari, basta tumatakbo siya ng buong bilis upang makaalis sa kanila. Natawa ang bearded man nang marinig ang kanyang mga iniisip. Swerte mo, buo pa ang mga gamit mo. Galit na sagot ng isa sa kanila, patayin kita. Patuloy pa ring tumakbo si Costina ng mabilis. Kailangan kong makahanap ng tulong, pero wala namang kasiguraduhan kung mabuti ang tao na yun, habang humihingal, naisip niya. Kailangan munang makaalis sa mga lalaking ito, ngunit hindi pa natatapos ang laban. Nakaabot na sa kanya ang dalawa. Dito, sigaw nila, galit na nagmamadali. Desperado at umiiyak, nakita ni Sina ang mga ito. Kawawa na ako. At sa kanyang pagliko upang tumakbo, may narinig siyang sumigaw, huwag dyan. Nang magtangkang tumakbo, napansin niya ang isang malaking hukay sa kanyang harapan. Bakit may malaking butas dito? Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa takot. Nakita ito ng bearded man at sinabi, magagalit ako kung patuloy kang tatakas. Itigil ang larong ito ng taguan. Galit na tumayo ang bearded man, may mga kamay sa kanyang balakang. Huwag kang magbabaluktot, talagang mamamatay ka. Bumuhos ang luha sa mga pisngi ni Costina. Pero pinigil niya ang kanyang sarili at buong tapang na sinabi, ako ang anak ni Kapitan Reus ng Royal Guard. Pagkatapos ay nagbanta siya, kung magiging bastos kayo ulit, ipapaalam ko sa aking ama. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ng mga lalaki. Narinig mo ba yun? Ngayon ay sinasabi niyang anak siya ng Kapitan ng Royal Guard, sabi ng isa. Kung anak ka ng Kapitan, ako ang sinumpang emperador ng Roman Empire, Lucius Aurelius Quides Aetodes. Nang mga sandaling yon, labis na siyang nawawala ng pag-asa. Sinasabi mo bang ininsulto mo ang emperador? Habang ang pag-uusap ay lumalawig, tila sinubukan nilang pasensya. Ang mga mata ng isang lalaki ay naging pula sa galit habang inabot niya siya. Ano bang sinasabi mo?
Itigil mo ang kakabark at lumapit ka rito. Takot at kawalan ng pag-asa ang bumalat kay Kostina. Huwag kang lalapit. Bakit hindi mo sinusunod ang aking mga utos? Bakit? Minsan ay nagsalita ang bearded man, mga utos. Buwisit ka. Ang isa naman ay nagpakita ng mapanlibang ngiti, baka medyo mahina ang ulo niya. Paglapit ng dalawa sa kanya, nagbak-away siya masyado mabilis at ang malambot na bakod sa likuran niya ay napatid. Napahulog siya sa gulat ng lahat. Nagtaka sila nang makita si Kostina na nahulog sa hukay. Ano bang gagawin natin ngayon? Tanong ng isa sa kanila. Anong ibig mong sabihin? Dapat tayong tumakas at iwan siya, sagot ng isa. Gusto mo bang hilahin siya? Nagpapawis ang bearded man, hindi naman kinakailangan, pero baka buhay pa siya. Ano kung i-report niya ito sa mga nakakataas? Bahala na, maswerte na siya kung hindi nabalian ng leeg mula sa taas na iyon, sagot ng isa pang nagpipawis din. Sang-ayon ng bearded man, oo nga. Tumayo ang isa sa kanila at sinabi, walang dahilan para magpakaseryoso, iwanan na lang natin ang tanga. Iyan na ang kanyang kapalaran. Bago pa makabalik ang sinuman, umalis na sila. Habang si Kostina ay nahulog at nakahiga, nandoon pa rin siya, maswerte na buhay pa. Pero nanginginig ang kanyang mga kamay. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mga mata at tiningnan ang paligid, nagtataka, nasaan ako? Dahil nahulog mula sa taas, namaga at namula ang kanyang binti, mukhang masakit. Ouch! Hindi ko maigalaw ang aking binti. Biglang napansin niya ang isang bagay, isang madilim na anino na may dalawang maliwanag na mata na parang mga headlights. Ano yun? Ang bagay na yun ay nakatingin sa kanya at umuungal. Babae. Natakot siya at umikot ang kanyang mga mata sa takot habang unti-unting umuusbong ang isang higanteng leon. Ang mga mata nito ay nagniningning. May matutulis na pangil na may laway na tumutulo mula sa mga ito. Sa kabilang panig, naglalakad sina Narcissus at isang lalaki. Naramdaman niya ang isang maliit na bagay ngunit malinaw na naririnig ito. Akala ni Narcissus ay isang batang babae na may edad na kasing tanda ng prinsesa. Nang makita ito ng lalaki sa tabi niya, nagtanong siya ng naguguluhan, ano yun? Bakit ka huminto? Tumalikod si Narcissus at sumagot, may sigaw, may taong nasa panganib. Nang marinig ito, nagulat ang lalaki. Anong sinasabi mo? Ngunit hindi na ipaliwanag ni Narcissus ng maayos. Sa halip, itinaas niya ang kanyang kamay, kailangan nating tumulong, buksan mo na ito. Ang walang saysay na sinasabi ni Narcissus ay nagpatindi sa galit ng lalaki. Huwag kang magbiro, pero itinaas ni Narcissus ang kanyang kamay, dahilan upang tumama ang kamao ng lalaki sa bakal na gapos na nakakadena sa kanya. Naramdaman ng lalaki ang sakit sa kanyang kamay, nag-freeze siya sa gulat. Tumingin ka sa akin, ngunit malamig na sumagot si Narcissus, umalis ako kung hindi mo pagbubuksan ang pinto. Ang matigas na saloobin ni Narcissus ay nagbigay ng takot sa lalaki. Ano? Pagkatapos ay nagsalita si Narcissus ng may kumpiyansa, huwag kang mag-alala, hindi ako tatakas. Matapos sabihin yon, bigla siyang sumipa sa lalaki na nagpadapa sa kanya sa lupa. Tumakbo siya na nagdulot sa lalaki na sumigaw, huliin mo siya. Ang gladiator slave ay tumatakas. Kahit na unti-unting naglalaho ang kanyang anyo, patuloy pa rin siyang sumisigaw, huliin mo siya. Naging helpless ang lalaki. Paano siya naging ganoon kabilis? Totoo bang sinasabi niya? Samantala, sa hukay, takot na takot si Kostina habang unti-unting lumalapit ang isang leon na may masiglang anyo. Takot na takot siya. Ngunit wala siyang magawa at walang daan ang pagtakas. Huwag kang lalapit, bumuhos ang luha sa kanyang mga pisngi habang walang magawa siyang humihingi ng tulong, di daddy. Nang makita niyang binuka ng leon ang kanyang bibig na puno ng matutulis na pangil na handang kagatin siya, natigilan siya at nawalan ng pag-asa. Bigla na lang sumulpot si Narcissus mula sa wala, tumalon sa harap niya. Ang kanyang presensya ay parang liwanag na muling nagbigay buhay sa kanyang madilim na kalagayan. Sa gulat, napalaking mata si Kostina habang nakatingin sa kanya. Tumingin si Narcissus at nagsabi, ayos na ngayon. Si Kostina, na may luha sa kanyang mga pisngi, ay nagtanong sa sarili, sino ang taong ito? Nagtataka siya, itim ang buhok at itim ang mga mata, katulad ba siya ni Maris? Biglang umilo ang mga mata ng tigre at nagpasimula ito ng atake. Mabilis na nakaiwas si Narcissus sa mga pangil ng tigre, ngunit aksidenteng tumama siya sa balikat ni Kostina. Ngunit ginamit ng tigre ang malaking paa nito upang sipin siya sa mukha. Nagulat siya habang tiningnan ang kanyang basag na damit.
Tumalikod ang tigre na may matutulis na pangil at umuungal sa kanilang dalawa. Napapikit si Kostina at sumigaw, "Oh my God!" Tumingala si Narcissus sa kanya at nagtanong, "Anong pangalan mo, babae?" Naguguluhan si Kostina at sumagot, "Kay Ketina." Inutusan ni Narcissus, "Ketina, manatili ka sa likod ko. Subukan mong makasunod at manatili sa likod ko kapag gumalaw ako." Nahirapan siyang bumangon at tumugon, "Sige." Tumingin si Narcissus sa mabangis na hayop at nag-isip, ngunit may matutulis na pangil at kuko. Mabilis ito sa kabila ng laki nito. Ito na ba ang halimaw ng lupain na ito? Noong mga sandaling yun, natagpuan ni Narcissus ang sarili sa isang mahirap na sitwasyon. Pinagpiestahan niya ang kanyang mga ngipin, nag-iisip ng may pag-aalala, talagang mahirap ito para sa akin. Kung mayroon lang akong matalim at malakas na sandata, makakagawa ako ng isang bagay, ngunit wala akong sandata. Nakagapos ang aking mga kamay at kailangan ko pang protektahan ang ibang tao. Sinabi niya sa sarili, maaaring ito na ang aking huling pagkakataon. Bigla niyang naisip ang isang bagay. Sandali lang, tumingin si Narcissus sa kanyang mga kamay at naisip kung magagamit ko ang kadena na ito. Ngunit nag-alala siya tungkol sa ibang issue, ngunit kakayanin ba ng aking lakas? Bago niya natapos ang kanyang mga iniisip, ipinakita ng tigre ang mga pangil nito at biglang umatak. Ngunit sa huli, nakipaglaban siya sa malaking tigre. Isang paraan lang para malaman, subukan mo at makikita mo. Agad niyang inisip ito at mabilis na hamarang sa hayop. Mahigpit na nakahawak ang kanyang mga kamay sa katawan ng tigre, tumalon siya sa likod nito. Ngayon, pinilit ni Narcissus ang lahat ng kanyang lakas upang itaas ang kanyang mga pakpak. Pagkatapos, sa susunod na sandali, pinagsalpok niya ang kanyang katawan sa leeg ng tigre. Napalaking mata si Kostina sa gulat, nakatingin sa kanya na puno ng takot. Paano niya nagagawa iyon? Sinubukan niyang gamitin ang lahat ng lakas niya upang talunin ang leeg ng tigre gamit ang parehong mga kamay. Pinaikit niya ang kanyang mga mata, ibinubuhos ang lahat ng mayroon siya, hindi bitawan kahit na naguguluhan ang tigre. GR, kahit na sobrang higpit ng kanyang pagkakahawak ay nagdurugo ang kanyang mga gilagid, napuno ang kanyang mga mata ng galit. Pagkatapos, naglabas ito ng isang huling sigaw at tumayo itong frozen, na hindi umaabot ang alinman sa kanila upang gumalaw. Pagkatapos nito, bumagsak siya sa lupa mula sa pagkapagod, nag-iiwan kay Kostina na naguguluhan at naguguluhan. Umurong siya, nahiga sa lupa na pagod pagkatapos ng matinding laban, tahimik na napalakas ang loob na natapos na ito. Naisip ni Narcissus, wala na akong magagawa ngayon. Si Kostina, namangha sa kanyang lakas, ay nagtanong, anong nangyari? Patay na ang leon sa kanyang mga kamay. Tinawag niya ito, "Hey," at sinigurado siya ni Narcissus, "Huwag kang mag-alala, tapos na ito." Napalaking mata siya sa pagkalito, "Oo." Sa isang segundo, naisip niya ang kanyang pagkakamali at nagtanong sa sarili, "Sandali, sinasabi ko ba ang oo?" Bigla, isang ingay mula sa tigre ang nagpalakas sa kanyang mga mata. Lumabas ang isa pang tigre, gaya ng inaasahan, at nahirapan siyang tumayo. Tama ang hinala ko, may isa pang natitira. Samantala, si Kostina ay nakatayo sa likod, naguguluhan. Umungal ang tigre, nagpakita ng mga pangil nito at umuungal ng masigla habang silang dalawa ay umatras upang ipagtanggol ang kanilang sarili. "Katrina, manatili ka sa likod ko," sabi ni Narcissus, at sumunod siya at nagtago sa likod niya. Napakabigat ng sitwasyon, isang maling hakbang ay maaaring magdulot sa kanilang pagkatalo sa isang iglap. Ang mga mata ng tigre ay nagniningning na tila gusto silang lamunin, kaya't bigla itong sumugod patungo sa kanila. Ngunit bigla, isang palaso ang tumama mula sa wala. Tumagos ang palaso sa leeg ng tigre, nagdudulot ng dugo na sumabog sa paligid. Tumalsik ang dugo sa kanyang mukha, na nag-iwan sa kanya sa pagkagulat. Pareho silang nanlumo habang nakita nilang bumagsak ang tigre sa lupa. Lumitaw si Shua na nakatayo sa gilid ng hukay at nakatingin sa kanila. "Buti na lang at hindi ako nahuli." Pareho silang tumingin sa kanya na nagulat habang siya ay mabilis na tumalon. At nang bumaba si Shua sa malalim na hukay, pagkatapos tumama ng kanyang mga paa sa lupa, hinugot niya ang palaso mula sa leeg ng leon at tumingin dito. Nakatingin siya sa gilid, nag-iisip, nakaladkad niya ba ito hanggang sa mamatay? Ang tanawin ng malaking bangkay ng leon ay mahirap paniwalaan, isang ganap na lalaking leon. Si Narcissus ay tumingin din dito, namatay ito sa isang sulyap. Isang tamang-tama mula sa layo na yun, talagang kahanga-hanga ang kanyang kasanayan.
Nagsimula nang umakyat ang lahat sa hagdang bato at siya ay nagsalita, "Hindi ko pa nakikita ang isa sa inyo dati." Tumingin si Shua sa kanya at nagtanong, "Isa ka bang mandirigma?" Ngunit mananatiling tahimik si Narcissus. Hindi siya nagalit si Shua at nagpatuloy, "Tahimik na tao, ha? Ako si Shua." Nang lumipas ang sandali, nagpakilala si Narcissus, "Neru." Nasa gitna siya ng pagtatanong kay Narcissus nang biglang sumingit ang lalaki na may kahel na buhok. "May nangyari nga, ano?" Tinuturo niya si Narcissus at sinabi, "Gayunpaman, mapaparusahan ka pa rin dahil sa pagsuntok sa gwardya at pagsuway sa mga utos. Naiintindihan mo ba?" Pagkatapos ay tumingin siya kay Kostina, na nanginginig sa lupa, at sinabing, "Ikaw rin, napaka-idiot mong babae." Ngunit bago siya makatapos, napansin niya ang isang bagay. Sandali, laking gulat niya at nanginginig habang tinitingnan si Kostina. Siya ba ang anak ni Kapitan Reus, ang commander ng Royal Guard? Tumayo si Kostina na may pagmamalaki at nagtanong, "Alam mo ba ako?" Sa kanyang bahagyang pagkumpirma, lalong natakot si Shua. "Oo, ikaw nga. Dumalo ako sa autumn banquet na inorganisa ng iyong ama noong nakaraang taon." Bago siya makapagsalita pa, mabilis na yumuko si Shua at sinabi, "Kami po ay pinararangalan sa inyong presensya, Ginoo." Lahat ng nasa paligid maliban kay Shua at Narcissus ay yumuko sa kanya. "Kami po ay pinararangalan sa inyong presensya, Ginoo." Si Shua ay hindi yumuko pero yumuko rin ang kanyang ulo. "Isang karangalan, Ginoo. Ako si Shua, ang kapitan ng Vanguard." Sumagot siya, "Shua, alam ko ikaw. Sikat ka sa iyong pangalan. Ngunit ipinapahayag mong labis ang halaga ko," sagot ni Shua. Nagtataka siya, ngunit bakit ang anak ng kapitan ng Royal Guard ay nasa ganitong mapanganib na lugar? "Mahabang kwento," sagot ni Kostina, na bahagyang napahiya. Tumingin si Shua kay Kostina, na namumula, at mahiyain niyang sinabi, "Salamat sa pagligtas sa akin, talagang magaling ka." Isinara ni Narcissus ang kanyang mga mata, pinipigilan ang mga labi, at sumagot, "Wala akong ginawa na karapat-dapat pasalamatan." Bigla, isang malakas na suntok ang tumama sa kanyang tiyan. "Are you crazy?" Sumigaw siya ng galit. Hindi, oh hindi, ang baliw na taong ito. Ang hindi inaasahang blow ay nagdulot sa kanya na hawakan ang kanyang tiyan sa sakit. "Ugh!" Lumapit si Kostina at tinawag, "Hey!" "Oo, ma'am," ang kanyang sagot. Ang buong katawan ni Kostina ay nag-aalab sa galit habang galit na sinita siya. "Paano mo nagawang aipatong ang maruming kamay na yun sa aking tagapagligtas?" Nagtaka siya at tiningnan siya ng may takot na stammering, hindi ako. Isang mababang tao lamang ako." Naging puno ng galit ang mga mata ni Kostina habang sinasabi, "Sinasalungat mo ba ako? Dapat mayroon kang death wish." Nakita ang kanyang galit, muli siyang lumuhad sa pagsisisi. "Pasensya na, ma'am." Si Narcissus na ang buong katawan ay nanginginig habang sinasabi niya, "Nakagawa ako ng malaking kasalanan, Ginoo." Pero hindi siya nag-alala at lumapit sa lalaki. Tumingin siya sa tao sa kanyang harapan, inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang mga balakang at sinabi, "Dumating ka nang ako'y nasa panganib at iniligtas mo ako ng labis akong nangangailangan." Pagkatapos ay inextend niya ang kanyang kamay patungo sa kanya. "Ako si Katina, anak ng kapitan ng Royal Guard na si Rides." Itinaas ang kanyang kamay, nais niyang hawakan ang kanyang ulo bilang pagpapahalaga sa kanyang tapang at kabalyero, at ipahayag ang kanyang pasasalamat. Ngunit biglang hinawakan ng lalaki ang kanyang kamay ng mahigpit, na nag-iwan sa kanya ng pagkalito, ang kanyang mga mata ay lumaki. Agad namang nagalit si Narcissus, ang kanyang mukha ay nag-alab sa galit. "Saan mo nakuha ito?" Ang tinutukoy niya ay ang pulse heiress sa kanyang pulso na may nakasabit na pilak na bilog at isang maliit na dilaw na ibon sa loob, na talagang kapansin-pansin. Si Sina, na hawak ng lalaki, ay may hawak na pulso, at ang pulse heiress sa kanyang pulso ay nanginginig din. Bigla niyang naisip, kaya pala. Si Narcissus ay sumigaw sa kanyang mukha, "Tanga! Mahinahon ako sa iyo dahil nailigtas mo ang babae, ngunit lumampas ka na sa hangganan sa malamig at madilim na lugar na ito." Ang kanyang tuloy-tuloy na galit na sigaw ay umuukit sa paligid, ngunit sa mga sandaling iyon, may isang tao na mabilis na lumapit at nakialam. "Akala mo ba ay pwede mong hawakan siya? Hilahin mo siya palayo." Tinitigan ni Narcissus ang taong yun, ang kanyang mukha ay madilim, at sumagot, "Kailangan ko ng sagot ngayon. Huwag mo akong istorbohin." Ang ibang tao, natatakot sa kanyang presensya, ay hindi makagalaw at nanginginig sa takot, ang pawis ay dumadaloy mula sa kanilang noo. "Ano ba yang mga mata na yan?
Talaga bang isa siyang nabubuhay na patay tulad ng sinasabi? Ang mga tao sa paligid ay nag-atubiling makialam, nanginginig sa nakakatakot na aura ni Narcissus. Sa kabila ng kanyang takot, ang isang matapang na tao ay sumigaw, "Ano ang hinihintay niyo? Higit pa rito, ilayo niyo siya ngayon." Si Narcissus ay humigpit ang kanyang mga ngipin, naguguluhan sa loob. "Maaari akong makakuha ng mas maraming impormasyon tungkol sa prinsesa." Ang kanyang mga kamay ay nakakulong sa mga bakal na kedena, ang kanyang mga palad ay nakakunot ng mahigpit sa determinasyon. "Hindi ako tatakas." Nanginginig ang iba sa takot, talo niya ang isang leon. Ngunit dahan-dahan silang lumapit kay Nero na may pagbabanta.